3 verses 14 up to 21. Karugtong last week. Naglalanggamin nata ako dito. Okay. Philippians chapter 3 verse 14 up to 21. I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Therefore, let us, as many as mature, have this mind, and if in anything you think otherwise, God will reveal even this to you. Nevertheless, to the degree that we have already attained, let us walk by the same rule. Let us be of the same mind. Brethren, join in following my example, and note those who so walk as you have us for a pattern. For many walk, of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ, whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is their shame, who set their mind on earthly things. For our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body, that it may be conformed to His glorious body. The word of the Lord. Pwede na po tayo magsiupo. Good evening po ulit. Last week po, pinag-aralan po natin yung mag-press ka or magiging press ka. Ikaw yung mag-move forward or mapiga ka. At naintindihan po natin ang mga purpose ng pressure. Ano nga yung mga purpose ng pressure? To move forward and achieve something. To remove wrinkles at conformity. Okay? So, now we will learn pressing toward the mark. Ang example na lang po dito, yung mangyan po na nagdadrive ng baktang sinakyan namin, nagtra-travel po kami ng at most 6 hours, wala pong ano yun. Walang kumpas, walang satnab. Minsan, hindi mo pa makita yung bundok na pupuntahan namin, pero nakarating kami. Sanay na siya. Kahit may mga mangingisda sa gabi, taga-isda kasi ako, may mga nangingisda sa gabi, wala silang kamuang-muang, wala silang kamalay-malay kung sana, pero hindi sila naliligaw. Diyan lang yan. Pwede kang taga-Bohol. Paggising, pagkaroon ng liwanag kinaumagahan, nasa Sikihor ka na, nasa Cebu ka na, o Dumaguete. Nasusundan niyo po ba ako? Pero kahit pa paano, mayroon silang pinupunteriya. Minsan nga, bituin lang yung pinupunteriya nila eh. Pag dito yung bituin na ganito, andito yung kanila. Yung mangingisda. Paano maulam? Ay, syempre, hindi bituin gagamitin. Pero hindi ba kayo na-impress mga ganon? Mainam na lang siguro kung sa lugar na pinanggalingan nila ay may mga matataas na building, madali punteriyahin. Pero noong araw, wala talagang kaano-ano, pero hindi sila naligaw. Uuwi kinabukasan, doon pa rin sa kung saan sila nag-umpisa. Di ba? Parang sinabi mo ngayon, mga bobo. Ngayon, nakadepende nga sa gadget. Sabi nga sa Facebook, magpasalamat kayo sa mga magulang nyo. Nag-graduate sila sa college o university na walang Google. Ngayon, kadali lang mag-Google. Tapos, namulubi ata may-ari ng encyclopedia ngayon. Yung nagbi-business ng encyclopedia. Wala na. Paano ka pakikita ng business mong encyclopedia? I-Google mo lang lahat. Okay, so, it is because he got a mark, he is looking on it. Amen ba? Kapag wala kang pinupuntirya, wala kang ini-aim, ay hindi mo alam kung saan ka pupunta. Maliligaw ka talaga. Sa buhay natin, kapag wala kang mark, wala kang ini-aim,
Hindi ka po pwedeng para bagang, saan punta natin ngayon? Bahala na. Kamot me. Kung saan-saan na. Okay? So, we also have our mark in our Christian journey. So, ang aim natin sa topic na ito is for us to press toward the mark of the prize of the upward calling of God. Gusto niyo ba pakinggan? Naintindihan niyo ba kapag sinasabing mark for the prize of the upward calling of God? Yung prize. Tanong ko muna sa inyo, ano ang kaibahan ng price na CE at saka ZE? Yung CE is the cost, ang ZE, reward or the value you get. Matatalinong bata pala ito. Okay, so, i-klaruhin natin, i-dig deeper pa natin ang word na press. Kasi, nung pinagnilayan ko after ng sermon natin last week, ang grapes nung araw, hindi nila ito tinatanim para kakainin. Maging alak talaga. So, kailangan yung grapes na yon ipipress mo or else you won't get wine at all. So, ganun din sa ang ating pong pagkatao, ang ating mga potentials, hanggat hindi yan napipress, hindi lalabas yung potentials mo. Amen. Okay, so, ang press na ito is to make to run or flee, or to put to flight, or drive away. Hindi ka lang daw hindi ka lang magpabanjing-banjing doon sa ini-aim mo, sa destination mo, sa pinupuntirya mo, kundi to make to run. Merong isang agency staff noong nakaraang Sunday. Inis na inis ako. Late na nga, maglakad ba naman eh. Am I here? Sarap batukan. Late na ng 25 minutes, magtanong pa, am I here? Ganyan ang nakata. So, hindi siya nagpipress. Okay? Isa pang ibig sabihin ng press is to run swiftly in order to catch a person or thing or to run after. Kagaya ng noong nasa Manila ako, mahilig ako sumabit sa jeep. Nakonsus tuloy ako. Mahilig akong sumabit sa jeep. Minsan nga, bagong upira ako, nakaganon, yung yung forma ko na sasabit, pagkasabit ko gano'n, larga din agad yung driver. Bagong upira ako noon. Medyo nadama pa yung sakit. Pero ang gusto ko sabihin noon is, kapag nagpipress ka, nag-run swiftly ka, in order to catch a person, hindi ka talaga makakatch or hindi ka makarating kung hindi ka nag-run. Kaya nga sabi ng Lord, go! Kaso, malaki ata ang impluensya ng mga Spanish sa atin. Na mayroon tayong manana habit, mayroon pa tayong siesta habit. Ang manana habit is, mamaya na ba? As long as you can keep it for later, yan ang manana habit. Mamaya na. Tsaka na. Parang ganun nga. Mamaya na, bukas na. Pagkadating ng bukas na. Tama. Hindi ka nagpipress kapag nagkano ka ng manana habit. Okay? To press on, figuratively, on one who in a race runs swiftly to reach the goal. Talagang, di ba, yung track and field, mayroong mga sprinter, mayroon niyang device na inilalagay sa paanan nila para doon sila sisikan. Kasi pag wala yun, mahirap. Ang event ko noong college sa track and field, walang ganon. Hindi uso sa probinsya yung ganon. Ang ginagawa ko, binubutasan ko yung lupa. Kaya nagamit ko sa tago. Kasi pag butas yung lupa, makabuelo ka doon eh. Yan ang purpose ng sprinter. Paano ka makabuelo? Dumulas yung paa mo. Nasusundan nyo. Ganyan ang magpipress, okay? Isa pa is to pursue in a hostile manner, to be mistreated, suffer
suffered persecution on account of something. Dahil sobrang mong hinangad, nag-run after ka sa isang bagay na persecuted ka. Kaya kung ikaw bumigay noong na-persecute ka, hindi ka nagpipress. Yes. Or, kung hindi ka pinipersecute, hindi ka nagpipress. Ganun lang yun eh. Alam niyo ba kung paano malaman na ginagamit ka ng Diyos? Pinipersecute ka. Amen. Kasi kung hindi ka pinipersecute, magkapi-kapi lang si Satanas, panay sa Starbucks sa Satanas, hindi na tayo magpagod, hindi naman kagamit-gamit sa Diyos mga tao na yan eh. Huwag niyo pakialaman yan, relax lang sila eh. Pero kapag ikaw ginagamit ng Diyos, ay talaga, hindi na makapagkapi si Satanas. Kailangan tumbahin natin ito. Gagamit tayo ng tao, sisiraan natin ito kasi gagamit-gamit ka sa Diyos. Amen. So, isang palatandaan na nagpe-press ka is pinipersecute ka. Kasi kung hindi ka nagpe-press, ay hindi ka ipipersecute. Yes. Bakit pa magpagod si Satanas? Hindi ka naman ginagamit ng Diyos eh. Gets ba? Ganun pala yun. Okay, so without the idea of hostility, to run after, follow after someone. Kaya nga, noong Bible study sa Harlesden last Saturday, sabi ng Luke chapter 9 verse 23, if anyone desires to follow me, let him deny himself. Carry his cross daily and follow me. So kung hindi ka nagpe-press, hindi ka nag-deny ng sarili mo, hindi ka nagpasa ng cross mo, kasi hindi ka nag-run after or follow after Jesus. Klaro ba? Okay, so metaphor is to pursue. To seek after eagerly or earnestly endeavor to acquire. Manaling ba? O ayos lang? Talagang pinagpapagalan mo, hindi lang basta-basta yung paghahangad mo sa isang bagay, kundi nagpupunyagi ka. Malalim na yun. Nagpapagal ka. Pinaghirapan mo. Hindi yung, ay ganito palang Kristiyano, hirap naman pala. Catholic na nga lang ako, simple lang. Pero sa totoo na, maraming tao, mas gusto nila ng Catholic kasi ayaw nila nang mag-press. Kasi sa Catholic, para magkaroon ka ng form of pagiging religious, pero sa totoo lang, well, no offense, karamihan, hindi naman talaga nagpipress ng kanilang relationship. Okay na lang sila na makasimba ng ganun, pero hindi nagpipress, hindi nag-move forward. Walang deepening sa relationship sa Lord. Amen. Amen? Sabi nila, pag sabon na ka, bawal uminom, bawal mag-chicks. Ayaw na, kayo na lang dyan, sabi nila. Wala akong paninira, pero it makes sense, di ba? Yes. Okay. Kailangan i-press natin yung ang ating mark. Okay. Pangalawa, yung mark, the distant mark, look at. Ito yung tinitingnan mo sa malayo para mapuntahan mo. Okay? The goal or end, one has in view. Ang mark pala na ito yung goal mo na nakikita mo nga. Kasi kung wala kang nakikita, wala kang pinupuntirya, paano ka makarating doon? Minsan nga, noong maliit pa ako, hindi ko naman sinabing malaki ako ngayon. Sa probinsya namin, kahit saan naman siguro, may kalsadang paakyat ba? Tapos, liliko, pagkatapos umakyat, liliko. May bahay dito. Pagtingin ko, may bahay na kaharang. Talagang, may bahay na kaharang. Hindi ko alam na pag-akyat pa na noon, liliko yung kalsada. Kasi, ang bahay yung nakikita ko eh. Nasusundan ba? Hindi ko nakikita yung karugtong ng kalsada. Yung harang ang nakikita ko. Kaya hanggat parang gusto ko lang sabihin, tigil ka muna pa. Bumabangga na tayo. Tinawanan tuloy ako. Okay, so this is what keep us going and keep us on track. Ay, mali ata yung spelling ko ng track. Kaya dapat, di ba? Parang sa track and field.
Tama. K din ako. K. Sabi ko nga eh. So, habang ikaw ay nakatingin sa mark mo, hindi ka ma-out of track, ma-out of way, kasi nakatingin ka lagi doon. Okay, tingnan natin ang sinasabi ng Bible. Okay, this is what we are aiming for. Sa Luke chapter 9, verse 62, but Jesus said to him, "Now, no one having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God." Hindi mo maintindihan ang verse na yan kasi hindi yan applicable sa kapanahunan natin. Noong araw kasi, kapag ang isang tao, wala pa namang traktor noon, nag-aararo sila, ano ginagamit? Baka or ox. Wala akong narinig na kalabaw sa Bible eh. Ox ang ginagamit eh. Kung hindi ka nakakita ng ox tail, siguro nakakita ka na. Ang ginagawa po nila, naglalagay po ito ng flag sa kabilaan. Habang nag-araro galing dito, ang pupuntiryahin niya is yung flag na inilagay sa dulo. Pagdating naman doon, may flag din na ilalagay dito para maging matuwid yung pag-araro niya. Kaya sabi niya, hindi po pwede na ilagay mo na yung kamay sa araro, tapos lingon ka ng lingon. Ma-out of sight ka sa mark mo. Nasusunod? Although, naranasan ko, hindi ko naranasan mag-araro, nakikita ko yung mga taong nag-araro sa amin kasi mais ang pananim sa amin, hindi sila naglalagay ng flag doon sa dulo, pero nakikita ko yung gap ng linya, parehas, matuwid. Hindi gumigiling. Ay, pangit naman, napapansin niyo ba yung mga pananim na ang ganda tingnan pag nakahilera? Ay, pangit naman kung ang pananim mo sabog-sabog. Oo. So, ganyan ang ibig sabihin yan. Kailangan naka-focus ka doon sa mark. Okay, tingnan natin si Jesus Christ. Hebrews chapter 12, verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross. Kaya siya nag-i-endure sa cross, nalampasan niya ang cross kasi nakatingin siya sa joy na nakaset sa kanya. Kung ang titingnan mo is yung problema mo ngayon, titingnan mo yung pagsubok mo ngayon, titingnan mo ngayon is yung persecution mo, hindi ka makapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Pero sabi dito, si Jesus nag-endure sa cross kasi He was looking at the joy that was set before Him. Amen ba? Hindi lang siya nag-endure sa cross, He despised the shame. Bahala na mapahiya. Minsan maraming Kristiyano ngayon, mapahiya lang ng kunti. Ayaw ko na. Tama na. Tama na yung dadalo ko, ayaw ko na maglingkod. Despising the shame and has sat down at the right hand of the throne of God. So, kung iniintindi niya, kung iniintindi niya yung cross na yun, iniintindi niya yung sakit na dinanas niya, hindi siya makaupo sa right hand ng Diyos. Hindi siya magkaroon ng name that is above every name. Nasusundan ba? Okay? Maliban pa noon, sabi niya, for consider him who endured such hostility from sinners against himself, lest you become weary and discouraged in your souls. So kung hindi mo raw kinoconsider si Jesus na bagamat siya Diyos, tinitingnan niya yung joy na nakaset sa kanya, paghihinaan ka nga. Klaro ba? Paano ka mag-press forward? Tinitingnan mo, ay, sama naman pala dito sa God Most High, mga chismoso pala, mga tao. Verse 4, you have not yet resisted to bloodshed, striving against sin. Kumbaga, ang gusto sabihin ng verse 4 na ito, naiintindihan ng Diyos na nahihirapan ka sa pag-press mo kasi kung walang pressure, hindi ka kailangang mag-press. Hindi ka nagpe-press kung pabanjing-banjing lang ang pagsunod mo sa Kanya. Pero sabi niya, you have not resisted to bloodshed, striving against sin. Baka gusto
gusto mo magreklamo sa Diyos, bakit Lord, sa dinami-dami ng naglilingkod, yung iba pinagpala, yung ibang ministry dumadami, yung amin kami-kami pa rin. Pero sabi niya, hindi ka pa natuluan ng dugo sa paghihirap mo. Amen ba? Okay. So, yun yung Mark. So, Hebrews chapter 6, verse 9. But beloved, we are confident of better things concerning you. Yes, things that accompany salvation, though we speak in this manner. So, minsan ang isang magpapalakas sa pagpipres mo, sa pagsunod, sa paglilingkod sa Diyos, is knowing that you are rewarded things that accompany salvation. Kung gusto mo lang maligtas, okay lang. Lord, tinanggap kita bilang Panginoon na tagapagligtas. Ligtas ka. Atin ka ng church. Simba uwi ka. simba ka. Sunday, uwi. Ligtas ka eh. So, ano reward tatanggapin mo? Things that accompany salvation. Hindi ako papayag. Pagdating ko doon, wala akong reward. Things that accompany salvation. Yun ang mark natin. Kaya tayo nag-prepare. Nasusundan ba? Okay? 2 Timothy chapter 2 verse 11. This is a faithful saying. For if we died with Him, we shall also live with Him. If you die with Christ, and then, if we endure, we shall also reign with Him. Dahil nag-endure ka sa pagpipress mo, sa pagsunod sa Lord, you will also reign with Him. I-explain ko yan mamaya na mayroon yung napagkatiwalaan sa maliit na bagay, binigyan sila ng cities to rule. Okay, rewards includes crowns. Naging topic ito ni Pastor Romel. Ang mga crowns na ito, una is imperishable crown. Verse 9:27 of Corinthians, and everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now, they do it to obtain a perishable crown, but we are after an imperishable crown. Yung mga athlete, dinidisiplina nila yung diet nila, dinidisiplina nila pag-exercise nila, lalo na yung mga sumasali ng triathlon, ang hirap nun. After mong lumangoy, magbisikleta ka. After mong magbisikleta, tumakbo ka. Baka tayo, paglangoy pa lang, lunod na. Nakakahingal kayo lumangoy. Pero we are only after a perishable crown. How much more tayo na ang hinahanap natin ay imperishable crown? Okay? After the imperishable crown is the crown of rejoicing. 1 Thessalonians chapter 2 verse 19. For what is our hope or joy or crown of rejoicing? Is it not even you in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? So pagharap ko sa Lord at kasama ko kayo doon, kayo yung magiging crown of rejoicing ko. Amen. Tapos, huwag naman sana mangyari, bakit Lord, ilan lang to? Hallelujah. Nandun sa Starbucks. Ha? Nandun sa Starbucks. Kakilala pa rin doon? Oo naman. Para naman makalimutan pangalan. Doon na lang, wala nang asawahan doon. Kasi ang purpose naman ng pag-aasawa is para magkaroon ng mga anak. Hindi na mamamatay mga tao doon. So hindi na kailangan ng magkaanak. Ang population doon, maintain the same. Okay? So, 2 Timothy chapter 4 verse 8. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness. So, mayroon ka ng crown of una, imperishable crown. Pangalawa, crown of rejoicing. Pangatlo is crown of righteousness. Kasarap ata tumanggap ng crown of righteousness. Nasa kabila ng pagkakamali natin, nilinis tayo sa banal na dugo ni Jesus, nagpatuloy tayo sa paglilingkod sa Diyos, we will receive a crown of righteousness. Isa pa, James 1:12, blessed is the man who endures temptation, for when he has been approved, he will receive the crown of life. At ito na yung sinasabi nila, life in itself is a reward from the Lord. Amen. And last but not the least, 1 Peter chapter 5 verse 4, and with the chief
shepherd appears, you will receive the crown of glory that does not fade away. Aware ba kayo na kahit aminin man natin sa hindi, gusto din natin maparangalan? Makristyano ka man o hindi, gusto mo rin maparangalan. Siyempre, sino ba hindi? Pero dapat, ang hahangaran nating glory is yung sa harapan ng Lord. Kaya nga sabi niya, humble yourself and the Lord will lift you up in due time. Amen. Minsan lang kasi gusto ng tao dito maparangalan. Doon dapat tayo maparangalan. Patunayan ko sa inyo. Sabi ng mga disciples ni Christ, nag-away-away sila sa kalsada, magtalo-talo sila. Ano pinagtatalunan nila? Sino? Hindi naman kung sinong uupo. Dalawa lang yung nag-request o nanay nila, yung magkapatid, sabi ng nanay na, gawin mo naman yung anak ko na uupo sa kaliwa at uupo sa kanan yung dalawa pag naghari ka na. Pero ang pinagtalunan nila doon sa kalsada is kung sino sa kanila ang pinakadakila. Pero hindi sinabi ni Jesus, masyado kayong mga worldly. Masyado kayong mga garboso. Wala siyang sinabing ganon. Sinabi niya na, kumbaga, gusto niya sabihin is, walang problema kung gusto niyong maging dakila. Pero, hindi sa paningin ng tao, kundi sa paningin sa harapan ng Diyos. Kung gusto mong maging dakila, maglingkod ka. Oo. Wala ata ako nakita. Bakit ka naglilingkod sa church? Bakit ka nagmamag? Bakit ka naglilinis ng toilet? Kasi gusto ko maging dakila. Hallelujah. Pero ang sukatan ng pagiging great sa mundo is maraming tao ang naglilingkod sa iyo. Ang sukatan ng Lord ng pagiging great sa harapan niya kung ilan ang pinaglingkuran mo. Amen. Amen? Kaya huwag kayo matakot maglingkod. Opo, man yung lingkod mo rin. Huwag kayo maglingkod sa Lord baga. Okay, so Revelation chapter 3 verse 11, behold, I am coming quickly, hold fast what you have, that no one may take your crown. Grabe. So ito yung mga crown na nakahanda sa atin, hold fast thou, that no one may take your crown. Eh baka naman sa dami, sa itinagal ng pagpapagad mo, hindi ka nag-hold fast, pagdating mo, nasaan crown ko, Lord? Eh, kinuha ng iba eh, hindi ka nag-hold fast eh. Does it make sense, ba? Hold fast that no one may take your crown. Hindi lang sa pagmamap yun, example ko lang yun. Baka lahat na magmamap sa Sunday. Wala nang nagluto. Lahat nagmamap na. In fairness kay Sister Arlene, talagang hanga ako kay Sister Arlene dahil siya yung nakikita ko laging naglilinis sa toilet. Na-appreciate man yung ginagawa niya. O hindi, ginagawa niya para sa Lord, wala kang dapat ikahiya. Thank you din sa mga nagluluto. Baka sabihin niyo, si Pastor naman eh. Maglinis na nga ako ng toilet. Kailangan, yung mga lahat ng ginagawa natin na yan, hahantong pa rin yan sa pag-akay ng kaluluwa. Kaysa naman ang linis-linis ng toilet, linggo-linggo tayo nagpipiesta kasi maraming nagluluto, wala namang kaluluwa na idagdag. Hallelujah. Okay, so, isa pa sa mga mark or reward natin is citizenship in heaven. Napakasarap isipin na maging citizen ka sa bansang ito, pupunta ka ng ibang bansa, wala ka ng visa, pero mas higit pa natin hangarin yung ating citizenship sa kaharian ng Diyos. Amen! Wala ka ng visa doon. Bakit? Citizen ka na eh. Okay. Tingnan natin yung calling. Ang calling kasi, a call or invitation,
vocation, a strong desire to spend your life doing a certain kind of work, such as religious work. Kaya mo daw ginagampanan ang isang bagay kasi alam mo na calling mo ito. Nasusundan ba? Kaya ako nangangaral kasi calling ko ito. May mga tao, parang hindi nila calling na mangaral, kaya sabi, naalala ko tuloy yung isang anak na umattend sa church. Sabi ng nanay, anak, anong topic ng pastor? Patience night. Sunod na linggo, anak, anong topic ng pastor? Patience night. Hanggang pangatlong linggo, anak, anong topic ng pastor? Patience night. Ano na lang? Anak, puro patience na lang. Patience sa pastor night. Kumbaga, pagtyagaan mo yung pastor, wala nang iba at walang ka-gift-gift talaga. Hindi lahat na tumatayo o nangangaral ay may gift. Kasi hindi naman nila calling. Nasabi ko nga, kung si Dad, hindi mag-purso ng kanyang pag-preach, hindi ko siya mapilit na ikaw ang magiging successor sa God Most High. Kung nandoon yung calling niya, kung siya naman ay nagtataglay ng gift sa pangangaral, why not? Hindi ko sa basta na, kailangan, ako naghirap ng God Most High Christian Ministry, anak ko magiging successor. Hindi ganun yun. Hindi by calling yun. Nasusundan ba? Okay, wala akong problema kung sino ang magiging successor, pero kung nakikita naman natin nag-uumpisa na siya, sana nga masundan niya yung bakas ko. Amen. Wala akong problema kung si Paul, wala akong problema kung sino man makikita na yung Bakit? Pareho tayo naglilingkod sa Lord. Hindi yan kagaya ng ano ba tawag doon sa mga kapag ang anak mo ay magiging automatic successor, monarchy ba tawag doon? At dynasty, parang gano'n, whatever. hindi ganda ng pananaw ko. Depende yan sa calling ng Lord. Ano man pipilitin ko kung hindi calling? Di ba? Okay. If we answer His calling, spend our lives doing something for Him, we will get rewards here on earth and in heaven. Ay para namang sadista ang Diyos, re-rewardan ka sa langit, pero papasensya ka anak, buhay ka pa, magdusa ka. Hindi ganyan ang Diyos. Nasusunod niyo ba ang sinasabi ko? Amen. Pag naglingkod ka sa Diyos, sumusunod ka sa Kanya, hindi lang sa heaven ang rewards mo. Bakit? Tingnan natin ang Mark chapter 10, verse 29. So Jesus answered and said, assuredly I say to you, there is no one who has left house, or brothers, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my sake and the gospel's, who shall not receive 100-fold now in this time. Bakit? Houses and brothers and sisters and mothers and children and lands with persecutions and in the age to come, eternal life. So gusto ko lang diinan dito na yung rewards ng Lord, hindi lang doon, kundi pati dito may rewards siya. Yes. Ay parang sadista ang Lord. Ito, sige na, maglingkod ka, magdusa ka. Hindi. Parang makain ng 100-fold. By faith nga lang yan. Kasi kung wala kang faith, hindi mangyayari yan. Okay, so how can we press or move forward? First, do not think that you are in your destiny already. Sabi ni Paul, hindi ko ay nakala o hindi ko sinabing ako'y ando doon na, kundi iniwan ko, kinalimutan ko ang aking nakaraan at nag-move forward. Kung sa tingin mo, andoon ka na, hindi ka na mag-move forward. Diba? Patunay na isang taong akala nila finish line na si Peter. Nung nakita ni Peter na nag-transfigure si Jesus Christ, kausap niya si Elijah at saka si Moses, sabi ni Peter, Lord, dito na lang tayo, gagawa ako ng kubol, 3, isa sa'yo, isa kay Elijah, isa kay Moses. Bakit? Kasi akala niya, finish line na. Bababa ba naman si Jesus, papatayin? Bakit magpapakamatay ka pa? Dito na tayo. Hindi na siya nag-move forward. Nakuha niyo po ito ko? Okay, isa pa? God has prepared so much for us to move forward. Hindi tayo makontento kung anong meron tayo, kailangan natin mag-move forward. Do not stop where you are. Do not stop where you are now. Aim for more. Do not pa more. Baka Krispy Kreme pa more. Hallelujah.
Talang iniinggit niyo talaga ako, no? Patayin natin sa inggit si Pastor. Nakukuha niyo ang punto ko. Wala na akong oras. Pangalawa, but we must hold on to the progress we have already made. Kinuha ko ito sa NLT translation kasi medyo ang hirap intindihin sa New King James translation. Kahit ako hindi ko masyadong naintindihan. Basahin ko na lang para makuha niyo ang punto ko. Pinakita ko lang sa inyo ang kaibahan na ang hirap intindihin ng New King James translation pero ito ay sa NLT. Ang sabi sa New King James translation ng verse 16, nevertheless, to the degree that we have already attained, let us walk by the same rule, let us be of the same mind. Ano daw? English eh. Kinuha ko ang simple, but we must hold on to the progress that we have made, already made. Kumbaga, nakarating ka na sa stage na ito, natutunan mo nang maglingkod sa Lord, manatili ka, huwag kang umatras. Eh kaysa naman, kung kailan ka naka-10 taon, minsan andito ka, sa sunod na taon, andito ka na naman. Eh, hindi ka na nag-move forward. Nasusundan ba? Okay, isa pa. Join in following my example, verse 17. Kung sasabihin ni Paul, sinunod ko ang Panginoon, gayahin niyo ang example ko. Isa pa. And not those who so walk as you have asked for a pattern. Gagayahin na natin ang mga lingkod ng Diyos na sumunod sa Kanya at yung mga tao na ganun din ang ginagawa para may pattern. Susundan niyo ba ako? Alam niyo, mas madali yung sumunod ka na lang kung ano yung nakikita mong ginagawa ng iba kaysa magbasa ka ng manual. It's true. Lalo na pagka mga instruction ng gadget, naku, ang hirap. Pero magtanong ka na lang, paano ba gagawin ito? Ang dali-dali. Okay? Sabi pa niya sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1, imitate me just as I also imitate Christ. Ang mga Pilipino mahilig sa pagiging imitator or bantog sa pagiging imitator. Dapat ang mga Kristiyano, imitator tayo. Sabi ni Paul, imitate me just as I imitate Christ. Okay? Hebrews chapter 12 verse 1, therefore we also, since we are surrounded by so a great cloud of witnesses. So, yung mga nagsunod kay Jesus, kagaya ni Paul, mga taong gumaya kay Paul, sila yung magiging kompas natin. Hindi ka mawawala kasi guided ka by the same people na sumusunod din sa Lord. Nasabi ko nga sa inyo noong nagpunta kami ng Spain, nag-drive kami ng papunta ng ano yung bansa ba yun? Nakalimutan ko ito. Drive kami ng Portugal. Naku, nag-drive kami ng mga kulang-kulang 5 oras. Wala kaming napuntahan. Kasi tuwing bababa ako, nagluko yung satnab, tuwing bababa ako, no English. Hindi makasagot sa'yo ng English, so hindi ka talaga maituturo doon sa dapat mong mapuntahan. No English eh. Ganon din, pero kapag surrounded ka with many witnesses, with many Christians following the same journey, hindi ka maliligaw. Sundan mo lang sila. Parang fiesta ba? Or pupunta ka ng barbecuehan. Madali hanapin yung bahay. Umuyan mo na. Pang-apat, do not set your mind on earthly things. Hindi ka po pwedeng magsunod sa pagpipress mo sa mark, sa calling ng Lord, kung ang isip mo ay nakatuon sa mga bagay na makasanlibutan lang. Amen ba? Okay? Pang-5, eagerly wait for our Savior, the Lord Jesus Christ. Eagerly wait ka daw. Parang bata, hindi bata, parang nanay na malapit ng mga anak, excited yan, naghihintay yan, at nagre-ready yan. Alala ko si Mrs., bago pa mailabas yung mga bata, na isa-isa naman. mayroon ng bag yan nakahanda. Pag sumakit yan, o talagang feel na niyang ando na, bitbit na lang, diretso na. Panganak nga niya kay Darlene na, kay Darlene ba yung duty ka? Diretso o kay Deds. Biro nyo, nag-duty pa, diretso na.
the same spot as before? No. Dapat lang. Kasi kung same spot ka as before, hindi ka nga talaga nag-move forward. Hindi ka nag-press. Okay? If not, you are not moving forward. If you are, something is wrong. Kung hindi ka same spot as before, nag-move forward ka nga. Pero kung same spot ka pa rin, something is wrong. Lalo na kung hanggang ngayon, matitisurin ka pa. Ang alam kong matitisurin, yung bata lang. Tanda-tanda mo na, lagi ka pa natitisod. Oo, may diferensya na. What keeps you moving? What holds you from moving forward? Magandang pagninila yan. Kasi kung hindi tayo nagpe-press forward, may problema tayo. Conclusion, Philippians chapter 3 verse 14. I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. So alam ng Lord katatayuan mo, alam ng Lord mga struggles mo, alam ng Lord ang circumstances mo, pero inaasahan ng Lord that we still have to press forward. Amen. So dapat, may iniin ka na ngayon. Ilang crowns kaya meron ako? Tama na siguro yung may crown of life ako. May crown, may imperishable crown ka ba? May crown of righteousness? May crown of glory ka? Dapat kasama yun sa mga bagay na hinahangan mo. Ito yung sinasabi ko, nakalimutan ko na banggitin. Sa Luke chapter 19 verse 17. Tapos na po ako. Sa Luke chapter 19 verse 17. Okay, bisan ko sa 16. Then came the first, saying, Master, your mina has earned 10 minas. And he said to him, Well done, good servant, because you were faithful in a very little, have authority over 10 cities. Pinagkatiwalaan lang sa ibang gospel ay talents of gold. Pero sabi niya dito sa Luke 19:17, because you were faithful in little, have authorities over 10 cities. Hallelujah. Baka sa susunod na life or sa 1,000 years na yon na magro-rule ka with Jesus Christ, yung amo mo ngayon ay niro-rule mo. Amen. Amen. Sabi dito cities na ang pinag-usapan dito Nasusundan ba? At saka, hindi yan nakabatay kung ano yung posisyon mo dito, ano yung role mo dito, kundi nakabatay yan kung gaano ka ka-faithful sa mga bagay na ipinagkatiwala ng Diyos sa buhay mo. Sana naman may mga makasama ako na ruler of 10 cities. Baka naman sitio lang, pastor, okay na. Okay, let us pray. Hallelujah. Manalangin po tayo. O Diyos, patuloy po kaming nagpapasalamat sa iyong panawagan sa aming buhay. Salamat po sa pagkapili at pagkahiram mo sa amin. Dahil sabi nga ng iyong salita, many are called but few are chosen. Kaya Lord, ikaw nga po ang siyang pumili sa amin, hindi kami ang pumili sa iyo, para kami ay makapamunga at ang bunga na ito ay manatili sa amin. Ang bunga na ito ay masagana. Pagpalain niyo po ang aming mga desires, Panginoon, na patuloy na makasunod sa iyo. Mag-press forward sa aming pong pagsunod sa iyo, Panginoon, para hindi po kami maligaw ng landas, hindi kami panghinaan, kundi sabi mo nga, Lord, we have to make sure that walang makakaagaw sa mga crown na inilaan mo sa amin. Maaring hindi na-appreciate, hindi papurihan ang aming mga pagpapagal dito, O Lord God. Pero as you have said on your word, Lord, mayroon kang inilaan ayon sa aming mga pagpapagal. Mayroon kang reward, Panginoon, naka-record lahat ang aming mga ginagawa. Kaya Lord, hayaan niyo po na patuloy po kaming mag-alab, patuloy po kaming maging masigasig, magiging kaaya-aya po ang aming paglilingkod dahil hindi po namin ito ipinanghihinagpis, kundi
ikinakatuwa po namin na ikaw ay paglingkuran, Panginoon. Salamat po sa mga nakatuwang kong lingkod mo sa ubasan na ito. Pagpalain niyo po ang aming mga efforts para marami pang kaluluwa ang makakilala sa iyo, Panginoon. Dahil after all, ang aming pong mga taong nadala sa iyong kaharian ay kasama po sa magiging crown of rejoicing namin. Nataas po namin sa iyo ang aming mga mahal sa buhay, saan man silang dako naroon. We also pray na pagpalain mo rin sila spiritually for the glorious light of the gospel to shine upon them. We also pray for their salvation, Panginoon. Ilagay mo sa aming puso ang concern na sila po ay makakilala sa katotohanan at maligtas. Pagpalain niyo po lahat ng workers, lahat ng members ng ministry na ito, aming mga kaibigan, aming mga kakilala, aming mga employers, O God, nang sa ganon, sila man din po ay madala din po namin sa iyong kaharian. At inaangkin po namin ang lahat ng ito dahil with you, O Lord, all things are possible. And we thank you so much for all your favor. We thank you for your word. In Jesus' name. Amen. Amen. Maraming salamat po.